Magandang hapon po sa inyong lahat. Recently may lumabas na DepEd order yung sa Broad, as of September 8, implemented na yung the expanded career progression. Ibig sabihin, pwede nang mag-apply yung mga teachers natin ng mga position under the career progression, yung mga additional like yung Teacher 4, Teacher 5, Teacher 6, Teacher 7. Then yung Master Teacher 1, Master Teacher 2, Master Teacher 4 to Master Teacher 5, At kasama dito yung mga position ng principal. So itanong nyo na lang sa mga division nyo kasi case-to-case basis tayo eh. Kasi pwedeng yung katulad dito sa amin sa Division of Caloocan, nag-follow up ako. So, yes, implemented na, kaya lang maglalabas pa sila ng division memo. Parang call, It's a call para sa mga teaching positions ng career progression. Ang division namin sa Caloocan, i-implement na rin. Baka sa ibang division, ini-implement na to. Kasi as of September 8, signed by Yusek Cabral, talagang pinai-implement na yung the expanded career progression. Ibig sabihin, may pandayan, may pondo na yung mga teaching positions na applyan natin. Ngayon dito sa the expanded career progression, dalawa ito. Kung merong doon sa nabasa kong DepEd order, kung merong available o vacant position sa Teacher 3, di ba? Teacher 2, Teacher 3, pwede pang applyan to. Sabihin, hindi lang reclass. Dalawa kasi magiging type ng promotion. Meron pa rin tayong yung vacant position, At meron pa rin tayong reclass. Yung ba yung tama ba yung sinasabi ni Sir Bong? Oo. So, ibig sabihin, pag may mga vacant position, yun muna ang ibibigay sa inyo. So, kung hindi kayo makakuha ng mga vacant position, i-reclass yung application nyo. Ngayon, to my understanding, wala na itong ranking. Magsasubmit kayo ng paper sa division office. Once you are qualified, ibibigay sa inyo yung item. To my understanding, wala na itong school ranking. So, ano ang kaibahan nito? Dito sa career progression, kung nakita nyo na yung criteria, yung mga qualifications, meron tayo ditong COI at NCOI. Kaya, i-expect natin yung mga applicant natin sa positions ng Teacher 2 to Teacher 7, MT1 to MT5, magkakaroon siya ng demo, para mabigyan kayo ng points. Yun ang ibig sabihin ni Sir Bong sa COI, di ba? At yung NCOI naman, sanay na sanay kayo diyan, nagbibigay kayo ng mga MOBs, yung Classroom Observation Indicators. Gagawin nyo yan through demo. Kaya magkakaroon talaga ng demo kapag nag-apply kayo ng mga position sa career progression. Ganun yun, So, magkaroon kayo ng due diligence, dear teachers. Tanungin nyo muna yung division office nyo kung ready nang tumanggap. Alam ko may mga nag-chat kay Sir Bong, sabi nila doon daw sa division nila ay tumatanggap na ng mga teaching position ng mga applicant para doon sa mga teaching positions ng career progression. Alam nyo, kung tinatanong nyo paano ba yung sabihin, pag-move nyo ng position, tama ba yung sinasabi ni Sir Bong? Ang ibig sabihin, sa pagkakaunawa ko, pwede kayo mag-apply from Teacher 3 to Teacher 5. Di ba? Ngayon, pag Teacher 5 na kayo, to my understanding, pwede kayo mag-apply ng Teacher 7. Di ba? I-discuss natin yan. Okay? So, masaya ba yung mga guro natin? So, implemented na. As of September 8, nagkaroon ng DepEd order ang Broad, signed by, yung DepEd order ay signed by Yusek Wilfredo Cabral, na implemented na yung mga position ng the expanded career progression. Again, paulit-ulit sa Sir Bong, magkaroon ng due diligence. Tanungin nyo muna yung inyong division office kung pwede na. Kasi dito sa amin, sa Division of Caloocan,
Wag mo na excited. Nakausap ko na yung ating ASDS, si Dr. Warren. Sabi niya, maglalabas soon ng memo pertaining to application ng mga teaching positions dito under sa the Expanded Career Progression. Isa pa, no? Alam nyo sa the Expanded Career Progression, yung mga qualification yan, like yung, hindi lang yung COI, NCOI, yung education. Kaya ang advice ko sa mga guro natin, kasi malaking points kapag kayo ay graduate ng masteral, then mas maganda kung kayo ay graduate ng PhD. Kaya yung mga guro natin, minomotivate natin, ini-encourage natin na mag-aral sila ng masteral at i-pursue na makagraduate din sa PhD kasi malaki din yung points. At of course, yung inyong performance, dapat hanggat maaari outstanding kayo, di ba? Para makuha yung perfect score ng outstanding ng performance. Yun ng performance score. Kaya dapat mataas yung inyong performance rating, yung inyong IPCRN. So sa mga susunod pa, pag-aaralan naman uli natin, i-discuss uli natin yung mga criteria, qualification under the Career Expanded Progression.